limited. Okay? Pero sa bootleg wala, plain black lang. And also mas malinis yung text dito sa ibaba. Okay? Ang ganda ng ang ganda ng display na to sa Hot Toys na 1/4 scale. Actually, meron din ako mga 1/4 scale din na reimaginative and 1/4 scale na Iron Man. I think maganda to for pag nakatabi doon sa mga display nyo na 1/4 scale naman. And also, kung meron din naman kayo 1/6 scale, maganda rin to. Since kung gusto nyo nagva-vary yung mga scale ng Iron Man na armors nyo or display, astig din. Meron nitong War Machine. Actually, War Machine Mark 1. Tingin ko, sobrang lupit din nun eh. Kasi meron siyang Gatling gun. Tapos, I think ang price range nito ngayon sa market around 4,000 to 5,000. Depende sa type of armor. This one is the Mark 7. So, yung head can move and also you have the gold-plated na faceplate. Ang ganda ng kanyang eyes. Very clear na arc reactor. Wala itong battle damage of any amount. Wala ding any amount of weathering. You have the silver parts here sa shoulders. Gold dito sa kanyang biceps. And you also have the flaps. Hindi na gumagalaw yung kanyang mga flaps. Wala nang mga articulated parts to except the head. Kaya yun lang yung gumagalaw. Sayang lang yung LED capability nitong unit na to kasi medyo nasira na. Kailangan yung tansyahin kung saang actually sa gitna ako siniswitch tong part na to eh. Sa gitna ako nilalagay yung switch para umilaw siya. Kanina umilaw pero medyo mahina. This one, lakas. Ang ganda. Ganda ng ano niya. Ganda ng wiring niya. Kasi medyo matagal na rin yung unit sa akin. Ang tagal, siguro mga ilang years na rin yan. Nasa stock room lang. Ang kailangan pala dito ay tatlong AAA batteries para mag-power up yung mga LED effect niya sa eyes and sa chest. So yun, comparison lang sa bootleg. Everything, yung build niya, pareho lang yung armor design, pareho lang Mark 7. Pero yung plastic quality, plastic build pala. Yung build niya may mga gaps din dito, may mga sharp edges. Tapos, ang maganda lang dito sa bootleg, maganda yung ano niya, wiring. Sa unit na to maganda yung LED. Super bright. And also, kung ako, rechargeable naman yung mga batteries ko. So, okay lang din tong nakasindi throughout this review. Kung mapapamodify niya to sa mga nagko-customize ng USB, mas maganda kasi hindi na kayo magba-battery. Hindi na kayo, kasi kung ito mga batteries from, siguro yung hindi rechargeable, hindi ko alam kung ilang minutes yan naaabot. Siguro max na 15 minutes to 20 minutes to 30 minutes.